Isiningit ng malamig at nanginginig na kamay ng aking ina ang isang nilamukos na piraso ng papel sa aking palad. Magkunwari kang may sakit at umalis na tayo rito. Siyam na salitang isinulat ng nagmamadali na tuluyang gumuho sa perpektong larawan ng aking inaakalang masayang kasal. Ang lalaking nakaupo sa aking tabi na may magalang na ngiti at ang kanyang ina, ang magarbong ginang na nag-imbita sa amin sa hapunan, ay lihim palang nagbibilang ng mga sandali hanggang sa malagutan ako ng hininga sa mismong hapagkainan na ito. Ang malaking sasakyan ay pumasok sa isang sikat at mahigpit na binabantayang nayon sa Makati, kung saan nakatira ang mga pinakamayayaman sa buong bansa. Ang malakas na ulan ng Maynila ay humampas sa salamin ng bintana, lumilikha ng nakakabinging ingay na tila ba nagbabala. Ang makulay at maingay na kalye na puno ng mga diip ay naiwan na sa labas ng mataas na pader, napalitan ng tahimik at malalaking puno na nakatayo sa magkabilang gilid ng kalsada. Habang bumibiyahe kami, mahigpit na nakahawak si Mateo sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang lalaking karaniwang malambing at laging may matamis na salita para sa akin ay biglang naging tahimik at malamig. Nakakuyom ang kanyang panga at may mga butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo kahit na napakalakas ng pampalamig ng hangin sa loob ng sasakyan. Ayos ka lang ba, Mateo? Mahinang tanong ko, sabay dampi ng aking kamay sa kanyang braso. Nagulat si Mateo at ang kanyang nag-aalalang mga mata ay saglit na tumingin sa akin bago mabilis na bumalik sa pagtingin sa madilim na kalsada. Pagod lang ako. Tipid at magaspang niyang sagot. Bumuntong hininga ako at bahagyang niyakap ang aking sarili dahil sa lamig. 6 na buwan mula nang maging manugang ako sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa ating bansa. Lagi kong pakiramdam na naglalakad ako nang nakayapak sa ibabaw ng mga basag na salamin. Mahal ko si Mateo. O mas tamang sabihin, mahal ko ang simpleng lalaking sumira sa harang ng antas sa lipunan upang pakasalan ng isang babaeng lumaki sa masikip na eskinita ng Tondo. Ngunit tuwing dadaan ang sasakyan namin sa malaking gintong tarangkahan ng mansyong ito, ang lalaking nangakong magtatanggol sa akin ay naglalaho, napapalitan ng isang sunod-sunurang anino ng kanyang ina. Lumitaw ang mansyon sa ilalim ng maputlang ilaw, napakalaki, malamig, at punong-puno ng pagmamataas. Ang disenyo nito ay nagpapaalala sa lumang panahon ng mga Kastila. May makakapal na pader na gawa sa bato na tila isang bilangguan na nagtatago ng maraming madilim na lihim sa halip na isang masayang tahanan. Naghihintay na si Doña Carmen sa pangunahing bulwagan. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno na gawa sa pinya at ang bawat tupi nito ay perpekto. May malapad na ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang matatalim na mata ay hindi kailanman nagpakita ng kahit katiting na init. Sinuri ng mga matang iyon ang aking buong pagkatao, mula ulo hanggang paa, tila hinahanap ang bawat mali sa aking simpleng kasuotan. Mabuti naman at nakarating na kayo. Mateo, nahuli na naman kayo. Mahinahon ngunit puno ng awtoridad ang kanyang boses. Niyakap niya ng saglit ang kanyang anak bago lumingon sa akin. Monica, ang kulay ng damit mo ay masyadong maputla para sa isang masayang pagdiriwang. Yumuko ako at pinilit na ngumiti ng maayos. Magandang gabi po, Ina. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Siyempre, ito ay isang pagtitipon ng buong pamilya. Ang lahat ng may kaugnayan sa dugong ito ay dapat narito. Diniinan niya ang bawat salita at pagkatapos ay tumalikod upang pumasok sa malaking silid kainan. Puno na ng tao ang silid. Ang mga tiyuhin, tiyahin at mga pinsan ni Mateo ay nakasuot ng kanilang mga pinakamagarang damit. Ang amoy ng mga mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng lechon at iba pang masasarap na pagkaing nakahain sa mahabang hapag na gawa sa kahoy na nara. Ang hangin sa loob ay mabigat at nakakasakal. Ang mga halakhak at walang kwentang usapan ay parang isang pinaghandaang dula na pilit na ginagawa ng lahat. At doon, tumigil ang pagtibok ng aking puso. Sa pinakadulong bahagi ng mahabang hapagkainan, nakaupo nang nakayuko sa isang malaking upuan ang aking ina. Si Nanay Rosa. Nanay. Mahina akong usal, halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Namumutla ang mukha ng aking ina, at ang kanyang mga kamay na magkakrus sa ibabaw ng kanyang kandungan ay walang tigil sa panginginig. Mula nang ikasal ako, hindi kailanman pinayagan ni Doña Carmen na tumuntong ang aking ina sa mansyong ito. Ang pagdalo niya ngayong gabi ay isang napakalaking kababalaghan na nagdala ng kaba sa aking dibdib. Naisip ko na magandang ideya rin minsan na anyayahan ang aking balae upang makatikim naman siya ng masasarap na pagkain.
Sabi ni Doña Carmen na para bang nababasa ang aking isip. Maupo ka na, Monica. Doon ka sa tabi ng asawa mo. Hinila ni Mateo ang silya para sa akin. Isang magalang na galaw, ngunit pakiramdam ko ay parang isang makina na walang emosyon. Naupo ako, hindi maalis ang aking paningin sa aking ina sa kabilang dulo ng mesa. Nakagitna siya sa dalawang tiyahin ni Mateo, na palihim na sinusuri ang luma at kupas na damit ng aking ina na may halong pandidiri. Kumusta ka naman, Monica? Pagsisimula ni Doña Carmen ng isang pilit na usapan. Ayos lang po ako, ina. Sagot ko, pinipilit na patatagin ang aking boses. Mabuti kung ganoon. Sinabi sa akin ni Mateo na nagbitiw ka na sa iyong trabaho sa tahian. Isang napakagandang desisyon. Ang isang babaeng kabilang sa pamilyang ito ay hindi dapat nagtatrabaho upang pagsilbihan ng ibang tao. Ang iyong tungkulin ay manatili sa bahay, mag-alaga ng asawa, at magbigay ng tagapagmana. Napalunok ako. Hindi ko ginustong magbitiw. Iyon ang aking tanging pangarap at pinaghirapan. Si Mateo ang pumilit sa akin, at ngayon ko lang naintindihan na isa pala itong direktang utos mula sa makapangyarihang ginang na nakaupo sa kabisera. Nagsimula ang hapunan. Ang mga tagapagsilbi na nakasuot ng puti ay tahimik na gumagalaw tulad ng mga multo, maingat na inilalapag ang mga pagkain. Ang usapan ng mga tao sa paligid ay napunta sa mga negosyo, pagbili ng mga lupain sa mga probinsya, at mga planong bakasyon sa Europa, kung saan hindi ako kailanman kabilang. Nakaupo lang ako roon, lubos na nag-iisa, at walang kakampi. Tiningnan ko si Mateo, ngunit abala siya sa pagtawa, nang pilit sa mga walang kwentang biro ng kanyang tiyuhin. Ipagpaumanhin ninyo, pupunta lang ako sa palikuran. Panginginig ng boses ng aking ina habang dahan-dahang tumatayo. Tumango lamang si Doña Carmen nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Naglakad ang aking ina paikot sa likuran ng mga silya. Nang dumaan siya sa aking likuran, naramdaman ko ang malamig at magaspang niyang kamay na dumampi sa aking balikat upang humingi ng balanse. At sa maikling sandaling iyon, isang maliit na bagay ang mabilis niyang isiningit sa aking nakakuyom na palad. Naglakad siya ng mabilis palabas ng silid. Nanigas ang buong katawan ko. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng ugat sa aking sentido. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay at bahagyang binuksan ang aking palad sa ilalim ng mesa. Isa itong nilamukos na piraso ng pamunas. May mga salitang isinulat ng mabilis at magulo gamit ang ballpen. 9 na salita. Magkunwari kang may sakit at umalis na tayo rito. Bakit? Anong nangyayari? Naguluhan ang aking isipan na parang buhol-buhol na sinulid. Tamang-tama naman at bumalik na ang aking ina mula sa palikuran. Nagtagpo ang aming mga paningin mula sa kabilang dulo ng silid. Namumula ang kanyang mga mata, halatang nagpipigil ng luha. Tiningnan niya ako ng may matinding takot at pagsusumamo, at pagkatapos ay tumango siya ng isang beses. Isang mariing tango na nagkumpirma sa lahat ng aking pangamba. Isang tango na sumisigaw ng panganib. Para bang hiniwa ang aking dibdib. Gusto kong sumigaw at tanungin ang aking ina kung anong ibig sabihin nito, ngunit wala akong boses na mailabas. Sakto namang lumapit ang isang tagapagsilbi sa aking tabi. May dala siyang isang maliit na mangkok ng mainit na sopas na gawa sa kabute. Ang aking paborito. Lahat ng tao sa mesa ay may ibang pagkain at tanging ako lamang ang binigyan ng ganitong sopas. Sandali. Pinigilan ni Doña Carmen ang tagapagsilbi na magbubuhos pa sana ng inumin, isang espesyal na sopas para sa aking manugang. Ang ngiti ni Doña Carmen ay napakatamis, napakabait, ngunit nagdulot ito ng matinding kilabot sa aking gulugod. Ipinasadya ko sa tagaluto ang sopas na iyan para lang sa iyo, Monica. Kainin mo na, masarap iyan kapag mainit. Ang kanyang boses ay malambot at maamo, ngunit sa pandinig ko ay tila ito isang ahas na handang tumuklaw anumang oras. Sa kabilang dulo ng mesa, pumikit ang aking ina at nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga labi, tila nagdarasal ng taimtim. Tiningnan ko si Mateo. Hindi siya makatingin sa akin. Kinuha niya ang kanyang baso ng tubig gamit ang nanginginig na kamay at ininom ito ng sunod-sunod. Ang lahat ng naguguluhang pangyayari ay biglang naging malinaw sa aking isipan. Ang show, ang biglaang imbitasyon sa aking ina. Ang sobrang kaba at panlalamig ni Mateo sa sasakyan. Ang sopas na sadyang ginawa para lamang sa akin. Ang babala ng aking ina. Lalasunin nila ako. Ngayong gabi mismo, sa harap ng lahat ng mga mayayaman at edukadong taong ito. Ang pilak na kutsara na hawak ko ay tila naging yelo sa sobrang lamig. Ang mangkok ng sopas sa aking harapan
ay mukhang isang malalim na hukay na handang lumamon sa aking buhay. Kainin mo na. Ang matamis na utos ni Doña Carmen ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas na halos sumakit na ang aking dibdib. Kailangan kong makaalis dito. Ngunit paano? Kung tatayo ako at tatakbo palabas, pipigilan ako ng mga bantay sa tarangkahan. Sasabihin nilang nababaliw ako. Kailangan kong mag-isip ng mabilis. Lumingon ako sa kabilang panig ng mesa. Sa mismong harapan ni Doña Carmen, may isang mangkok ng sopas na kaparehong-kapareho ng sa akin, isang pangkalahatang panimulang pagkain. Isang baliw at mapanganib na ideya ang pumasok sa aking isipan. Kung inihanda nila ang patibong na ito para sa akin, dapat ay ang gumawa nito ang siyang makatikim ng sarili niyang lason. Ngunit paano ko gagawin? Nakatingin sa akin si Doña Carmen at ang maraming tao sa paligid. Bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Monica? Nawawala na ang pasensya sa boses ng matanda. Hindi po, ina. Bigla lang po akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Mahina akong sagot, hinahawakan ang aking noo. Baka gutom lang iyan. Sige na, higupin mo na ang sopas mo. Pilit pa rin niya. Lumingon ako kay Mateo at hinawakan ang kanyang manggas, ibinabaon ang aking mga kuko sa kanyang damit. Mateo, nahihilo talaga ako. Umiikot ang paningin ko. Maaari mo ba akong ikuha ng mainit na tsaa ng luya doon sa kabilang mesa? Itinuro ko ang isang mesa na nasa kabilang dulo ng silid, isang lugar na magpipilit kay Mateo na tumayo at tumalikod sa amin. Nag-alinlangan si Mateo at tumingin sa kanyang ina. Sumimangot si Doña Carmen. Ikuha mo na ng maiinom ang asawa mo, Mateo, para makakain na siya. Tumayo si Mateo at naglakad palayo. Ito na ang aking unang pagkakataon, ngunit nakatingin pa rin sa akin ang matanda. Kailangan ko ng mas malaking kaguluhan. Napansin ko ang isang pinsan ni Mateo na abala sa pagpindot sa kanyang telepono sa ilalim ng mesa habang inuuga ang kanyang paa na may suot na matataas na takong. Diyos ko po! Malakas akong sumigaw habang umaatras at itinuturo ang ilalim ng mesa malapit sa paa ng babae. May alupihan. Isang malaking alupihan sa ilalim ng mesa. Isang matinis na tili ang pinakawala ng dalaga. Tumalon siya patayo, nabunggo ang mabigat na silya, at nagtatatalon habang sumisigaw. Ang lahat ng tao sa hapag, kabilang si Doña Carmen, ay nagulat at lumingon sa gawin ng nagwawalang dalaga. Ang mga kalalakihan ay nagkagulo at yumuko upang hanapin ang nasabing insekto habang ang mga kababaihan ay itinaas ang kanilang mga paa. Isang sandali, dalawang sandali. Ang pansin ng buong silid ay naagaw sa kabilang direksyon. Kasabay ng bilis ng kidlat, gumalaw ang aking dalawang kamay. Ang mangkok ng sopas na may lason sa aking harapan ay mabilis at tahimik kong itinulak patungo sa tapat na upuan habang ang mangkok ni Doña Carmen ay hinila ko papunta sa akin. Walang tunog. Walang nakapansin. Wala namang alupihan dito. Napakaduwag naman. Reklamo ng isang tiyuhin habang pinapagpag ang kanyang pantalon. Bumuntong hininga ng malakas si Doña Carmen dahil sa inis at pinalo ang kutsara sa mesa. Tama na iyan. Bumalik na kayo sa pag-upo. Isang insekto lang ay nagkakagulo na kayo. Lumingon siyang muli sa akin, at ang kanyang malamig na paningin ay nagbalik. Bumalik si Mateo dala ang mainit na tsaa. Inilapag niya ito ng marahas sa aking harapan. Tumango lamang ako at uminom, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa ginang sa aking harapan. Nagpatuloy ang hapunan. Kinuha ni Doña Carmen ang kanyang pilak na kutsara at humigop ng sopas mula sa mangkok sa kanyang harapan. Pumikit pa siya upang namnamin ang lasa nito. Napakasarap, bulong niya. At muling humigop ng pangalawa at pangatlong beses. Nakahinga ng maluwag si Mateo at nagsimula na ring kumain ng kanyang karne. Iniisip marahil na natapos na ang madilim niyang gawain. Ang aking ina sa kabilang dulo ay nakahawak sa kanyang dibdib. Tahimik na lumuluha dahil sa matinding kaba. Lumipas ang 1 minuto. Nagpatuloy ang ingay at kwentuhan sa loob ng silid. 2 minuto. Masayang tumatawa si Doña Carmen at nakikipag-inuman sa kanyang mga kapatid. Humigpit ang hawak ko sa baso ng tsaa. Nagkamali ba ako? Ligtas ba ang sopas na iyon? 4 na minuto. Ang tawa ni Doña Carmen ay biglang naputol. Nagsimula siyang umubo. Isang tuyong ubo. Ayos lang po ba kayo, ina? Tanong ni Mateo. Kumaway ang matanda upang sabihing ayos lang siya, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata at tinitigan ang mangkok ng sopas. Ang lasa nito. Mahina niyang sabi bago muling umubo ng mas malakas. 5 minuto.
Biglang naghabol ng hininga si Doña Carmen. Kinamot niya ng malakas ang kanyang leeg na puno ng mamahaling alahas. Ang kanyang mukha na punong-puno ng pampaganda ay biglang namula at naging kulay ube. Tumingin siya sa akin. Sa mga matang iyon, nakita ko ang pagkabigla, kalituhan, at ang mabilis na pagkaunawa sa nangyari. Bumula ang bibig ng matanda. Ang kanyang upuan ay tumumba sa likuran at ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na sahig, nanginginig at nangingisay ng walang kontrol. Isang matinding sigawan at kaguluhan ang pumuno sa buong mansyon. Tumawag kayo ng ambulansya. May lason siya. Sigaw ng mga tao. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Mateo ay hindi tumulong sa kanyang ina. Tumayo siya, dahan-dahang lumingon patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng lungkot ng isang naulilang anak. Ito ay purong puot at matinding galit. Alam niya kung ano ang ginawa ko. Tumakbo na tayo. Biglang sumulpot ang aking ina sa aking likuran. Hinila ng malakas ang aking braso. Patakbo na kami patungo sa malaking pintuan. Nang umalingaw-ngaw ang boses ni Mateo, nangingibabaw sa lahat ng ingay. Hulihin ninyo siya. Ang babaeng iyan ang lumason sa aking ina. Hulihin ang pumatay. Lahat ng mata sa silid ay lumingon sa akin. Sa isang iglap, ako, ang biktima, ay naging ang pinakamalaking kriminal. At sa labas ng malaking tarangkahan, paano kami tatakas sa kapangyarihan ng isang pamilyang handang pumatay para sa pera? Ang malalaking pintuan na gawa sa kahoy na nara ay tila naging napakabigat, ngunit sa pinagsamang lakas naming mag-ina ay naibukas namin ito. Sinalubong kami ng malamig at masungit na hangin ng gabi. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, mabilis na bumasa sa aking manipis na bestida at sa luma at kupas na damit ng aking ina. Ang mga bantay sa pangunahing tarangkahan ay naguluhan sa aming biglaang paglabas na tumatakbo. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata nang makita nila akong umiiyak at ang aking ina na tila handang pumatay ng sinumang humarang sa aming daraanan. Tabi! Sumigaw ang aking ina ng ubod ng lakas. Isang boses na hindi ko kailanman inakalang lalabas sa kanyang mahinang pangangatawan. Tinulak niya ang isang malaking bantay na akmang pipigil sa akin. Ang bantay ay nawalan ng balanse at napaurong. Ginamit namin ang maikling pagkakataong iyon upang makalusot sa siwang ng gintong tarangkahan. Tumakbo kami sa madulas at basang kalsada patungo sa lumang sasakyan ng aking ina na nakaparada sa di kalayuan. Nanginig ang mga kamay ng aking ina habang pilit na isinisingit ang susi sa pinto ng sasakyan. Nang mabuksan ito, mabilis kaming pumasok at isinara ang mga pinto. Eksakto sa pag-andar ng makina, nakita ko mula sa salamin sa gilid ang paglabas ni Mateo mula sa mansyon. Wala na siyang suot na balabal at ang kanyang buhok ay basang-basa na sa ulan. Ang kanyang mukha ay nababakas ng isang matinding galit na tila isang demonyong nakawala sa impyerno. Tumakbo siya patungo sa aming sasakyan, pilit na hinahabol ang gulong na unti-unting umiikot. Monica, buksan mo ito, hindi ka makakatakas. Narinig ko ang kanyang nakakabinging sigaw kasabay ng malalakas na kalabog ng kanyang kamao sa salamin ng bintana sa aking tabi. Pinabilis ng aking ina ang pagpapatakbo. Napaiyak ako ng malakas, hindi dahil sa takot kay Mateo, kundi dahil sa matinding kirot sa aking dibdib. Ang lalaking nakatayo roon sa gitna ng ulan, na sumisigaw ng pananakot at pilit binabasag ang salamin ng sasakyan, ay ang lalaking nangakong mamahalin ako habang buhay sa harap ng altar. Ang lalaking nagsuot ng singsing sa aking daliri ay ang mismong lalaking nagplano ng aking kamatayan. Nang makalayo na kami at tuluyan ng nilamon ng dilim ang figura ni Mateo, bumuhos ang lahat ng aking luha. Umiyak ako ng napakalakas, isang iyak na nanggagaling sa pinakamalalim na sugat ng aking kaluluwa. Bakit, nanay? Bakit nila ginawa ito sa akin? Bakit si Mateo? Naging mabuti naman akong asawa sa kanya. Wala akong ginawang masama. Patuloy na nagmaneho ang aking ina. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa madilim at basang kalsada, ngunit nakita ko ang pagtulo ng kanyang mga luha na mabilis niyang pinunasan ng likod ng kanyang kamay. Pera, anak, pera at kasakiman. Mapait at nanginginig ang boses ng aking ina. Matagal na akong naghihinala. Simula pa noong pilitin ka ng biyenan mo na pumirma sa napakaraming dokumento ng siguro sa buhay pagkatapos ninyong ikasal. Akala ko ba ay para iyon sa aming kinabukasan, nanay? Iyon ang sabi ni Mateo. Para raw protektado ako kung may mangyari man. Hikbi ko habang nakahawak sa aking nanginginig na tuhod. Proteksyon para kanino? Mabilis na sagot ng aking ina.
Dumating ako ng maaga kanina. Sinadya kong agahan ng 1 oras. Sinabi ko sa mga tagapagsilbi, nahihintayin ko na lang kayo sa sala. Ngunit nagkamali ang isang bagong tagapagsilbi. Dinala niya ako sa isang pasilyo malapit sa hardin. Sa halip na sa pangunahing sala, habang naghihintay, nakarinig ako ng mga boses mula sa silid-aklatan na hindi nakasara ng maayos. Napigil ko ang aking paghinga. Anong narinig ninyo, nanay? Narinig ko ang lahat, anak. Humigpit ang hawak ng aking ina sa manibela. Pinapagalitan ni Doña Carmen si Mateo. Sinabi niya na masyadong mabagal ang mga kilos ni Mateo. Rinig na rinig ko nang sabihin ng demonyang iyon na ang iyong siguro sa buhay ay ganap ng mabisa. 30 milyong piso, Monica. Sapat na raw iyon upang bayaran ang napakalaking utang ni Mateo sa kanyang naluging negosyo. 30 milyon. Kaya ba ang halaga ng aking buhay ay 30 milyong piso lamang para sa kanila? Nanikip ang aking dibdib sa matinding pagduduwal. At pumayag si Mateo. Tanong ko, nagmamakaawa na sana ay may naiwang kahit katiting na pagmamahal sa puso ng aking asawa. Narinig kong nag-alinlangan si Mateo noong una. Tinanong niya kung wala na bang ibang paraan, ngunit tumawa lang ang kanyang ina. Isang napakalamig at nakapangingilabot na tawa. Sinabi ni Doña Carmen na walang ibang paraan maliban na lang kung hihintayin nilang bumangon mula sa hukay ang lolo ni Mateo upang baguhin ang huling habilin nito. Ang huling habilin ni Don Arturo. Naguguluhan kong tanong, ang lolo ni Mateo na namatay ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. Oo. Nagreklamo si Doña Carmen tungkol sa huling habilin ng kanyang sariling ama. Sinabi niyang nasiraan na raw ng bait ang matanda dahil mas pinagkatiwalaan pa nito ang isang tagalabas kaysa sa sarili nitong dugo at laman. Sinabi niya na kung mawawala ka ngayong gabi, ang lahat ng problema nila sa mana ay maayos. Bakit ako? Wala naman akong kinalaman sa kanilang kumpanya. Iyan ang hindi nila alam na narinig ko. Lumingo ang aking ina sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at tapang. Ayon kay Doña Carmen, sa huling habilin ni Don Arturo, iniwan niya ang 51% ng shares ng kumpanya sa iyo, Monica. Hindi sa kanyang anak, hindi sa kanyang apo, sa iyo. Ngunit may isang nakatagong kondisyon. Kung mababalo si Mateo, o kung ikaw ay mamamatay, ang buong pamamahala ng kumpanya ay automatikong mapupunta sa kamay ni Doña Carmen at ni Mateo. Napandala ko sa upuan ng sasakyan. Kaya pala nila ako inanyayahan. Kaya pala lason ang inihain nila sa akin. Kung namatay ako sa hapagkainang iyon, magmumukhang aksidente lamang. Isang matinding kaso ng pagkalason sa pagkain. Si Mateo ay magiging isang nagdadalamhating asawa sa harap ng publiko at si Doña Carmen ang kukuha ng buong kumpanya. Lahat ng iyon ay planado at ang asawa ko ang nag-abot ng lason. Ngunit dahil sa pagpapalit ko ng mangkok, ang mismong nagplano ng lahat ang nakatikim ng kamatayan. Kailangan nating magtago. Hindi tayo maaaring umuwi sa ating bahay sa Tondo. Tiyak na pupunta roon ang mga pulis at uunahan sila ng mga tauhan ni Mateo. Sabi ng aking ina, habang inilili ko ang sasakyan sa isang madilim at makitid na eskinita. Saan tayo pupunta? Sa lumang bahay ng iyong lola sa probinsya ng Rizal. Walang nakakaalam sa lugar na iyon maliban sa ating dalawa. Ligtas tayo roon pansamantala hanggang sa makapag-isip tayo ng susunod na hakbang. Pagkaraan ng higit 2 oras na pagbabagtas sa madilim at lubak-lubak na kalsada, nakarating kami sa isang maliit at abandonadong bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang paligid ay nababalot ng matataas na talahib at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Pinatay ng aking ina ang makina at mabilis kaming pumasok sa loob. Amoy alikabok at lumang kahoy ang buong bahay. Agad na isinara at kinandado ng aking ina ang lahat ng pinto at bintana. Huwag mong bubuksan ang anumang ilaw, baka may makapansin sa atin. At patayin mo ang iyong telepono, Monica. Maari nila tayong matunton gamit iyan. Paalala ng aking ina habang naghahanap ng kandila sa dilim. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking maliit na bag. Bago ko pa man pindutin ang pindutan upang patayin ito, biglang umilaw ang screen. Napakaraming hindi nasagot na tawag mula kay Mateo at sa kanyang mga kamag-anak. At pagkatapos, pumasok ang sunod-sunod na mensahe. Binasa ko ang pinakahuling mensahe mula kay Mateo. Ang mga salita nito ay tila mga punyal na patuloy na sumusugat sa aking puso. Magbabayad ka para rito, Monica. Pinatay mo ang aking ina. Inisip mo ba na makakatakas kadala ang pera ng aking lolo? Hahanapin kita.
At kapag nahanap kita, titiyakin kong susunod ka sa kanya sa hukay. Isa kang baliw na mamamatay tao. Ipinagkalat ko na sa lahat ng pulisya at media ang ginawa mo. Wala kang kawala. Napabuntong hininga ako ng malalim. Nilalansin niya ang kwento, sa mata ni Mateo, ng kanyang pamilya, at marahil ngayon sa buong bansa. Ako ay isang masamang babae na pumatay sa aking biyenan dahil sa kasakiman sa mana. Siya ang biktima at ako ang kriminal. Nanay, tawag ko sa dilim. Ang panginginig ng aking katawan ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Binaliktad ni Mateo ang sitwasyon. Hahanapin nila ako upang patayin, at ang batas ay nasa kanilang panig ngayon. Hindi tayo maaaring magtago na lamang habang buhay. Lumapit ang aking ina at hinawakan ang aking mga balikat. Alam ko, anak, ngunit kailangan muna nating alamin kung ano ang buong katotohanan. Kailangan nating makita ang orihinal na huling habilin ng iyong lolo Arturo. Kailangan nating makausap si Abogado Castillo. Siya ang pinagkakatiwalaang abogado ng matanda na hindi kailanman nabili ni Doña Carmen. Pumikit ako upang kalmahin ang aking sarili. Tama ang aking ina. Si Abogado Castillo ang tanging susi upang mapatunayan ko ang aking inosensya at mabunyag ang kataksilan ni Mateo. Ngunit paano kami makakapunta sa opisina ng abogado sa gitna ng syudad kung ako ngayon ang pinakahinahanap na tao sa buong Maynila? Bubuksan ko lang sandali ang internet upang tingnan kung may balita na tungkol sa akin, sabi ko at binuksan ang data ng aking telepono sa huling pagkakataon. Pagkabukas ko, bumaha ang mga balita sa aking maliit na screen. Ang mukha ko, ang larawan namin ni Mateo noong aming kasal, ay nakapaskil sa lahat ng pahayagan. Ngunit hindi iyon ang nagpatayo ng mga balahibo ko sa batok. Sa labas ng lumang bahay, sa gitna ng madilim at maputik na daan, nakita namin ng aking ina ang dalawang malalakas na ilaw ng sasakyan na dahan-dahang gumagapang patungo sa aming pinagtataguan. Ang tahimik na gabi ay nabasag ng tunog ng gulong na humihinto sa mismong tapat ng aming pinto. Paano nila kami natunton ng ganito kabilis? At sino ang nasa likod ng pinto na iyon na ngayon ay marahas na kinakalampag mula sa labas? Ang malalakas na kalabog sa aming pintuan ay tila mga pintig ng aking sariling puso na nagwawala sa matinding takot. Sa bawat paghampas ng kung sino man sa labas, tila nayayanig ang marupok na haligi ng lumang bahay ng aking lola. Ang ulan ay patuloy sa walang awang pagbuhos, subalit hindi nito na kayang tabunan ang nakakabinging tunog ng panganib na kumakatok sa aming harapan. Sino iyan? Nanginginig ngunit palaban na sigaw ng aking ina. Mabilis siyang tumakbo patungo sa madilim na kusina. At pagbalik niya ay may hawak na siyang isang kalawanging itak. Tumayo siya sa aking harapan, handang ibuwis ang sariling buhay upang protektahan ako. Ako ito, Rosa. Ibinaba ninyo ang inyong sandata. Ako ito, si Abogado Castillo. Isang pamilyar at malalim na boses ang sumagot mula sa kabila ng manipis na pinto. Nagkatinginan kami ng aking ina. Si Abogado Castillo. Ang pinagkakatiwalaang tagapayo ng yumaong lolo ni Mateo. Dahan-dahang inalis ng aking ina ang makapal na kahoy na nagsisilbing harang sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Ang malamig na hangin ay pumasok kasama ng dalawang lalaking basang-basa sa ulan. Ang una ay ang matandang abogado na may suot na makapal na salamin. Ang pangalawa ay isang lalaking may matipunong pangangatawan, may peklat sa kaliwang pisngi at may mga matang tila nagliliyab sa galit. Siya ay si Tio Hernando, ang nakababatang kapatid ni Doña Carmen na matagal nang itinakwil at pinalayas ng sarili nitong pamilya. Paano ninyo kami nahanap dito? Tanong ko habang nanginginig pa rin ang aking mga tuhod. Matagal ko nang ipinabantayan ang inyong mga galaw, Monica. Mahinahong sagot ni Abogado Castillo habang pinapagpag ang tubig mula sa kanyang balabal. Nang mamatay si Don Arturo, alam kong hindi titigil si Carmen hanggat hindi niya nakukuha ang buong kayamanan. Alam din ng matanda na ikaw ang magiging susunod na biktima, kaya inihanda niya kami para sa araw na ito. Humarap sa akin si Tio Hernando. Ang kanyang anyo ay nagpapahiwatig ng isang taong matagal nang naghihintay ng hustisya. Ang kapatid kong si Carmen ay isang halimaw na nakadamit ng mamahaling sutla, sabi niya ng may diin. Inagaw niya ang aking karapatan, sinira ang aking pangalan, at pinalayas ako na parang isang asong ulol. Ngayon, ginamit niya ang kanyang sariling anak upang patayin ka. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Nandito ako upang tulungan kang bawiin ang nararapat sa iyo at upang ipatikim sa kanila ang pait ng pagbagsak. Ngunit paano, Tio Hernando? Umiiyak kong tanong. Ako ngayon ay isang pugante.
Ipinagkalat na ni Mateo sa lahat ng balita na ako ang lumason sa kanyang ina. Wala akong kapangyarihan, wala akong pera. Ang mga salita ko ay walang laban sa kanilang yaman at impluensya. Kinuha ni Abogado Castillo mula sa loob ng kanyang tuyong damit ang isang maliit na balot na gawa sa katad. Binuksan niya ito at inilabas ang isang luma at makapal na susi na gawa sa tanso. Ito ang iyong kapangyarihan, Monica. Ang susing ito ay magbubukas ng isang tagong silid-ingatan sa isang lumang bangko sa Escolta. Bago mamatay ang iyong lolo, lihim siyang nag-iwan ng mga patunay na wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni na Carmen at Mateo. Ang tagubilin niya ay ibigay ito sa iyo lamang. Sa sandaling subukan nilang kunin ang iyong buhay. Tiningnan ko ang lumang susi na nakapatong sa palad ng abogado. Ang bigat nito ay tila nagdadala ng bigat ng isang buong imperyong handang bumagsak. Kailangan nating makuha iyon bago pa man mag-umaga, patuloy ng abogado. Kapag sumikat ang araw, tiyak na uutusang ipasara ni Mateo ang lahat ng pag-aari at mga bangkong nauugnay sa pangalan ng pamilya. Wala tayong sasayangin na oras. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang pighati sa aking puso ay unti-unting namanhid at napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi na ako ang mahinang babaeng yuyuko sa kanilang mga pang-aapi. Gagamitin ko ang aking natitirang lakas upang lumaban. Nagpalit kami ng aking ina ng mga tuyo at lumang damit. Nagsuot ako ng isang malapad na sombrero at nagbalot ng alampay sa aking mukha upang hindi makilala. Lumabas kami sa gitna ng unos. Ang gabi ay naging aming kakampi. Sumakay kami sa isang lumang jeep na minamaneho ng isang tauhan ni Tio Hernando. Ang sasakyan ay umarangkada sa madilim na kalsada pabalik sa pusod ng Maynila. Ang amoy ng basang aspalto at ang usok ng makina ay nagpagising sa aking diwa. Habang pinagmamasdan ko ang mga natutulog na lansangan, naisip ko ang mga huwad na yakap ni Mateo. Ang bawat halik niya pala ay isang pagkukunwari. Ang bawat matamis na salita ay lason na unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. Namatay na ang Monica na nagmahal sa kanya. Ang nakaupo ngayon sa loob ng jeep na ito ay isang babaeng naghahanap ng katarungan. Nakarating kami sa Escolta bago pa man sumilip ang unang liwanag ng araw. Ang lugar ay tahimik, napaliligiran ng mga lumang gusaling nagpapaalala sa yaman ng nakaraan. Huminto kami sa harap ng isang gusali na may matitibay na haliging bato. Ito ay isang pribadong bangko na pinaglilingkuran ang mga pinakalumang pamilya sa bansa. Isang matandang guwardiya ang nagbukas ng maliit na pinto nang makita niya si Abogado Castillo. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng lumang papel at pinakintab na kahoy ay sumalubong sa amin. Sinalubong kami ng tagapamahala ng bangko, isang lalaking may puting buhok na matagal ng kaibigan ni Don Arturo. Tahimik niya kaming dinala sa pinakamababang palapag ng gusali, kung saan nakatago ang malaking silid-ingatan na may makapal na pintuang bakal. Binuksan niya ang pintuan. Ang lamig sa loob ay tila yumakap sa aking mga buto. Libu-libong maliliit na kahon ng asero ang nakapatong sa mga dingding. Hinanap ni Abogado Castillo ang kahon na may numerong 312. Lumapit ako at ipinasok ang tanso na susi. Umikot ito na may isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hinila ko ang kahon at dinala namin ito sa isang maliit na pribadong lamesa. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang takip nito. Sa loob, walang mga ginto o salapi. Ang naroon lamang ay isang makapal na sobre at isang maliit na itim na kagamitang elektroniko na naglalaman ng mga digital na talaan. Kinuha ko ang sobre. Buksan mo, utos ng aking ina na nakahawak ng mahigpit sa aking balikat. Dahan-dahan kong pinunit ang gilid ng sobre at inilabas ang isang liham na isinulat mismo ng kamay ni Don Arturo. Binasa ko ito ng malakas. Para sa aking manugang na si Monica. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ang aking anak na si Carmen sa kanyang pagtatangka sa iyong buhay. Patawarin mo ako kung inilagay kita sa panganib, ngunit ikaw lamang ang tanging taong nakita kong may busilak na puso na karapat-dapat magmana ng aking naiwang pinaghirapan. Si Carmen ay nabulag ng kasakiman, at si Mateo ay naging isang alipin ng kanyang ina. Hindi ko hahayaang mapunta sa mga mamamatay tao ang aking kumpanya. Sa loob ng itim na kagamitang ito ay ang mga lihim na pag-uusap at patunay na aking inipon bago pa man ako bawian ng buhay. Gamitin mo ito upang wasakin sila at ibalik ang dangal ng ating pangalan. Tumulo ang aking luha sa lumang papel. Naramdaman ko ang pagmamahal ng yumaong matanda na mas naging isang tunay na ama sa akin kaysa sa sarili kong asawa.
Idinugtong ni Tio Hernando ang kagamitang elektroniko sa isang maliit na tabing na inihanda ng abogado. May ilang mga talaan na lumitaw. Ang una ay pinangalan ng Huling Gabi ni Don Arturo. Nagkatinginan kami. Pinindot ko ang talaan upang simulan itong patugtugin. Ang tabing ay nagpakita ng isang malabong larawan ng silid tulugan ng matanda. Nakita namin si Don Arturo na nakahiga sa kanyang kama, humihinga ng mabigat at halatang mahina na. Pagkatapos, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang figura, si Doña Carmen at si Mateo. Habang pinapanood namin ang nagaganap sa loob ng gumagalaw na larawan, naramdaman ko ang panlalamig ng buong katawan ko. Hindi na lason para sa akin ang kanilang pinag-uusapan. Nakita ng aking sariling mga mata kung ano ang ginawa ni Mateo habang nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang naghihingalong lolo, at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang katotohanang napakasama na tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ano ang karumaldumal na lihim na ipinakita ng mga larawang ito na magpapabago sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa lalaking minsan kong minahal? Ang malabong larawan sa maliit na tabing ay unti-unting naging malinaw. Nakita namin ang yumaong Don Arturo na nakahiga sa kanyang malaking kama, pilit na humihigop ng hangin. Ang makina na nagbabantay sa pagtibok ng kanyang puso ay tumutunog ng mahina. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmen. May hawak na isang bote ng gamot. Sa likuran niya ay nakatayo si Mateo. Ang asawa ko, ang lalaking akala ko ay may mabuting puso. Kailangan mo nang inumin ang gamot mo, ama. Rinig na rinig namin ang malamig at walang pusong boses ni Doña Carmen mula sa lumang kagamitang elektroniko. Hindi. Mahina at nanginginig na sagot ng matanda. Pinapahina ako ng gamot na iyan. Alam kong gusto mo na akong mamatay, Carmen. Gusto mong makuha ang buong kumpanya para sa inyo ng anak mo. Tumawa si Doña Carmen, isang tawang nakapangingilabot na umalingaw-ngaw sa buong silid-ingatan ng bangko. Masyado kang maraming nanonood ng drama, ama. Siyempre gusto ko na kayong mawala. Nakaharang kayo sa daan ko. Ibibigay ninyo ang pinaghirapan ninyo sa isang babaeng taga-Tondo na walang alam kundi manahi. Nababaliw na kayo. Tumingin si Don Arturo kay Mateo na nakatayo lang sa isang tabi. Mateo, apo ko, pakiusap, tulungan mo ako. Pigilan mo ang iyong ina. Pagsusumamo ng matanda, hinawakan ko ng mahigpit ang dulo ng lamesa. Inaasahan na makikita ko ang Mateo na kilala ko, ang Mateo na magtatanggol sa tama. Ngunit ang sunod kong narinig ay nagpadurog sa kahuli-hulihang piraso ng pagmamahal sa aking puso. Humarap si Mateo sa kanyang lolo, at ang kanyang mga mata ay walang anumang bahid ng awa. Patawad, lolo, ngunit kailangan ko ang pera. Nalulugi na ang aking negosyo at hindi ninyo ako tinulungan. Inilagay ninyo kami sa alanganin dahil lang sa babaeng iyon. Ngayon, kami na ang gagawa ng paraan. Binuksan ni Doña Carmen ang bote at nagbuhos ng napakaraming tableta sa kanyang palad. Habang ginagawa niya ito, lumapit si Mateo at walang awang hinawakan ng mahigpit ang magkabilang braso ng kanyang lolo upang hindi ito makapanlaban. Sa pilitang isinubo ni Doña Carmen ang mga lason na tableta sa bibig ng naghihingalong matanda at tinakpan ang bibig nito hanggang sa tuluyan itong malunok. Ang matanda ay nangisay, umubo ng malakas, hanggang sa unti-unting nawalan ng lakas at tuluyang nalagutan ng hininga. Tiniklop ko ng marahas ang tabing. Hindi ko na kayang panoorin pa. Ang buong katawan ko ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng silid, kundi dahil sa matinding puot na kumukulo sa aking mga ugat. Pinatay nila siya. Pinatay ng asawa ko ang sarili niyang kadugo. Napahagulgol ang aking ina, habang nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Isang halimaw, bulong niya. Nagpakasal ka sa isang halimaw, anak. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa lamesa. Sinuntok ni Tio Hernando ang matigas na kahoy. Ang kanyang mga mata ay namumula at nag-uumapaw sa luha. Pinatay ng babaeng iyon ang aking ama. Ginamit niya ang sarili niyang anak upang isagawa ang karumal-dumal na krimen. Hindi ko sila mapapatawad. Huminga ng malalim si Abogado Castillo at inalis ang kanyang salamin upang punasan ang kanyang mga mata. Mayroon pa tayong ibang mga talaan dito. Mga patunay kung paano nila pinlano ang paglason sa iyo sa mismong hapagkainan gamit ang sopas ng kabute. Malinaw na sinabi roon ni Mateo na siya ang mismong magtitiyak na makakain mo ang lason upang makuha niya ang 30 milyong piso mula sa iyong seguro sa buhay. Sapat na ang lahat ng ito upang mabulok sila sa bilangguan habang buhay. Kinuha ko ang kagamitang elektroniko at mahigpit itong hinawakan sa aking palad. Ano ang susunod nating hakbang? Hindi tayo maaaring dumiretso sa mga pulis. Umiiyak si Mateo sa mga balita.
nagpapanggap na biktima. Baka isipin ng mga pulis na gawa-gawa ko lamang ito upang siraan siya. Tama ka, sagot ni Tio Hernando. Ang kanyang boses ay naging kalmado at nagbabanta. Ang mga mapang-abusong tao ay matatalo lamang natin kung wawasakin natin sila sa entabladong sila mismo ang gumawa. Masyadong sakim si Mateo. Hindi siya maghihintay ng matagal. Gagamitin niya ang pagkamatay ng kanyang ina upang ganap na angkinin ang kumpanya. May tumawag sa akin kaninang madaling araw, paliwanag ni Abogado Castillo. Si Mateo ay nagpatawag ng isang malaki at biglaang pagpupulong ng lahat ng mga namumuhunan at lupon ng mga direktor bukas ng umaga. Ang kanyang layunin ay opisyal na ipawalang bisa ang iyong karapatan sa mana dahil ikaw ay isang pugante at akusadong mamamatay tao. Doon niya iproklama ang kanyang sarili bilang nag-iisang tagapagmana. Ngunit paano tayo makakapasok doon? Tanong ng aking ina na puno ng pangamba. Tiyak na puno ng mga bantay ang buong gusali. Pagkapasok pa lang natin ay huhulihin na agad si Monica. Ngumiti ng bahagya si Tio Hernando, isang ngiting puno ng paghihiganti. Inisip ni Carmen na nawalan na ako ng lahat. Ngunit sa loob ng 20 taon, unti-unti akong bumili ng maliliit na bahagi ng kumpanya gamit ang mga nakapangalang ibang negosyo. Mayroon akong 2% ng kabuuang pag-aari ng kumpanya. Maliit man, ngunit sapat na ito upang bigyan ako ng karapatang dumalo sa pagpupulong na iyon. At bilang isang namumuhunan, may karapatan akong magdala ng aking sariling abogado at mga tagapayo. Nagkatinginan kami ni Abogado Castillo. Ito ang aming pagkakataon. Isang pagkakataon upang ibunyag ang lahat ng kanilang kasamaan sa harap ng lahat ng taong kanilang ginagalang at kinatatakutan. Umalis kami sa bangko, dala ang lahat ng patunay, at bumalik sa isang ligtas na bahay ni Tio Hernando. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na kami. Ibinigay sa akin ng asawa ni Tio Hernando ang isang itim at formal na kasuotan na sadyang binili para sa akin. Tinulungan ako ng aking ina na ayusin ang aking buhok. Tinali ito ng mahigpit sa likuran upang ipakita ang aking mukha. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang mahina at sunod-sunurang manugang na laging nakayuko. Ang nakatitig sa akin ngayon ay isang babaeng may matalim na paningin, handang lumaban para sa katotohanan at para sa yumaong matanda na nagtiwala sa kanya. Dumating kami sa napakataas na gusali ng kumpanya sa Makati nang sumapit ang 10:00 ng umaga. Puno ng mga sasakyan ang paligid. Ang mga tagapagbalita ay nagkukumpulan sa labas, inaabangan ang resulta ng malaking pagpupulong. Ginamit namin ang lihim na daanan sa paradahan ng mga sasakyan sa ilalim ng lupa at dumaan sa isang tagong elevator na pinagdaanan ni Tio Hernando. Huminto ang elevator sa 50 palapag. Ang pasilyo ay napakatahimik at natatakpan ng makapal na pulang alpombra. Sa dulo nito ay ang 2 malalaking pintuang gawa sa salamin at kahoy kung saan ginaganap ang pagpupulong. 2 matipunong bantay ang nakatayo roon, ngunit nang makita nila ang opisyal na imbitasyon ni Tio Hernando at ang presensya ng iginagalang na si Abogado Castillo, wala silang nagawa kundi tumabi. Naririnig ko mula sa labas ang boses ni Mateo na umaalingaw-ngaw sa mikropono. Ang asawa kong si Monica ay nabulag ng pera. Siya ang lumason sa aking ina upang makuha ang buong kayamanan ng aking lolo. Ang kanyang boses ay nanginginig, nagpapanggap na umiiyak upang makuha ang awa ng lahat ng naroroon. Pumikit ako at huminga ng napakalalim. Ramdam ko ang mainit na kamay ng aking ina sa aking likuran, nagbibigay ng lakas. Tumango ako kay Tio Hernando at inilagay ang aking kamay sa malamig na hawakan ng malaking pinto. Habang pinihit ko ang pinto upang harapin ang taong nagtulak sa akin sa impyerno, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Magtatagumpay kaya ang aking paghihiganti at lalabas ang katotohanan? O ito na ba ang huling patibong ni Mateo na tuluyang magbabaon sa akin sa habang buhay na pagkakakulong? Tinulak ko ng buong lakas ang mabibigat na pintuang kahoy. Ang malakas na tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid pulungan, parang isang kulog na bumasag sa katahimikan ng umaga. Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malawak na kwartong iyon. Ang malamig na hangin mula sa labas ay sumalubong sa amoy ng mamahaling kape at pabango ng mga taong mayayaman. Ang lahat ng mata ay lumingon sa aking direksyon. Ang mga namumuhunan na nakaupo sa mahabang mesa, ang mga mamamahayag na hawak ang kanilang mga panulat, at ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor, lahat sila ay natigilan. Sa pinakaharap, nakatayo si Mateo sa isang maliit na entablado. Sa kanyang likuran ay isang napakalaking larawan ni Doña Carmen na may nakalagay na itim na laso sa gilid.
Hawak pa rin ni Mateo ang mikropono at ang mga peking luha na kanina lamang ay umaagos sa kanyang pisngi ay tila biglang natuyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha na ginawa niyang mukhang kaawa-awa ay mabilis na nag-iba. Ang lungkot ay napalitan ng matinding gulat at pagkatapos ay naging isang nagliliyab na puot. Mga guwardya, hulihin ninyo ang babaeng iyan. Basag at nanginginig ang boses ni Mateo nang isigaw niya ang utos. Siya ang pumatay sa aking ina. Huwag ninyo siyang hayaang makatakas. Mabilis na gumalaw ang dalawang malalaking bantay patungo sa akin. Ang aking ina ay humigpit ang hawak sa aking braso, handang pumalag anumang oras. Ngunit bago pa man makalapit ang mga bantay, humakbang pasulong si Abogado Castillo. Tinaas niya ang kanyang kanang kamay, isang simpleng galaw ngunit puno ng kapangyarihan at autoridad na nakuha niya sa loob ng 4 na dekadang paglilingkod sa batas. Huwag kayong mangahas na hawakan ang aking kliyente. Malamig at matigas ang utos ng matandang abogado. Isa siyang pugante. Sumigaw muli si Mateo. Dinuduro ako mula sa entablado. Pinaghahanap siya ng batas. Hindi siya nandito bilang isang pugante, Mateo. Sagot ni Abogado Castillo habang dahan-dahang naglalakad sa gitnang pasilyo. Nandito siya bilang pinakamalaking may-ari ng kumpanyang ito. Ayon sa huling habilin ni Don Arturo na nasa aking mga kamay at naisapubliko na sa hukuman kaninang madaling araw, ang 51% ng buong yaman at kapangyarihan ng kumpanyang ito ay pag-aari na ni Monica. Isang matinding bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Ang mga mamamahayag ay nagkagulo, pilit na inilalapit ang kanilang mga kagamitan upang maikuhang mabuti ang mga sinasabi ng abogado. Ang mga matatandang direktor na kaibigan ni Doña Carmen ay nagpalitan ng mga naguguluhang tingin. Nagsisinungaling kayo. Nanggagalaiti si Mateo, namumula ang buong mukha at pawis na pawis ang noo. May kondisyon ang habiling iyon. Nawawalan ng bisa ang karapatan niya kung napatunayang tinangka niyang patayin ang isang miyembro ng pamilya. At nilason niya ang aking ina. Masyado kang nagmamadali, pamangkin. Isang malalim at mabigat na boses ang sumingit. Lumabas mula sa aking likuran si Tio Hernando. Tinanggal niya ang sombrerong nagtatakip sa kanyang mukha. Nang makita ng mga matatandang namumuhunan ang peklat sa kanyang pisngi at ang pamilyar na hugis ng kanyang mukha, marami ang napaawang ang bibig. Nakilala nila ang anak na itinakwil. Ang lalaking matagal na nilang inakalang patay na o naghihirap sa ibang bansa. Tio Hernando. Usal ni Mateo, halatang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano kang nakapasok dito? Wala kang karapatan sa kumpanyang ito. Mayroon akong 2% pag-aari sa kumpanyang ito na binili ko sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Sagot ni Tio Hernando habang naglalakad patungo sa harapan, sumasabay sa mga hakbang ni Abogado Castillo. At bilang isang namumuhunan, karapatan kong magdala ng mga taong nais kong magsalita sa pagpupulong na ito. Wala kang magagawa upang paalisin kami, maliban na lamang kung gusto mong buksan ko sa mga mamamahayag na naririto ang tungkol sa mga pekeng ulat ng iyong naluging negosyo. Napalunok si Mateo. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang entablado na kanina ay kanyang kaharian ay tila naging isang maliit na hawla kung saan siya ay naipit. Huminga ako ng malalim. Binitawan ko ang kamay ng aking ina at nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang ko sa makapal na pulang alpombra ay mabigat, ngunit hindi na nanginginig ang aking mga tuhod. Itinaas ko ang aking noo. Pinagmasdan ko ang mga taong kanina lamang ay handang humusga sa akin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang kay Mateo, ang asawa kong nagtaksil sa akin. Umakyat ako sa maliit na hagdan ng entablado. Hindi ako lumapit sa kanya, ngunit tumayo ako sa kabilang dulo, sapat upang magkasama kami sa iisang paningin ng lahat ng tao sa silid. Kinuha ko ang isa pang mikropono na nakapatong sa mesa. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ko. Ang boses ko ay buo at malinaw, walang bahid ng pag-iyak, walang bakas ng pagmamakaawa. Kilala ninyo ako bilang asawa ni Mateo. Sa mga pahayagan ngayon, binansagan ninyo akong isang sakim na mamamatay tao. Nandito ako hindi upang humingi ng awa, kundi upang ipakita sa inyo ang katotohanan. Upang ipakita kung sino ang tunay na mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling mga damit at malalaking pangalan. Patayin ninyo ang mikropono niya, palabasin ninyo siya. Sigaw ni Mateo sa mga tauhan sa likuran, ngunit walang gumalaw. Ang lahat ay tila nakulam sa tindi ng tensyon. Nakita ko ang mga tauhan ni Tio Hernando na mabilis na kinonekta ang aming dalang kagamitang elektroniko sa malaking tabing sa likuran ni Mateo. Sinasabi ng asawa ko na nilason ko ang kanyang ina dahil sa pera.
Patuloy ko. Hindi pinapansin ang pagsisigaw ni Mateo. Sinasabi niya na siya ang biktima. Ngunit nais kong tanungin kayong lahat, lalo na ang mga taong nagtiwala kay Don Arturo. Nais ba ninyong malaman kung paano talaga namatay ang nagtatag ng kumpanyang ito? Biglang namatay ang mga pangunahing ilaw sa silid. Ang malaking tabing sa likuran ay nagliwanag. Lumitaw ang malabong larawan ng silid tulugan ng matanda. Narinig ng buong silid pulungan ang malamig na boses ni Doña Carmen. Nakita nila kung paano pumasok si Mateo. Narinig nila ang pag-uusap. Narinig nila ang pagsusumamo ng matanda. At sa huli, napanood ng lahat kung paano sa pilitang pinakain ni Doña Carmen ng lason ang kanyang sariling ama, habang si Mateo ay walang awang nakahawak sa mga braso ng kanyang lolo upang hindi ito makapanlaban. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Walang nakapagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na pagpindot ng mga aparatong kumukuha ng larawan at ang mahinang paghikbi ng ilang kababaihan na hindi makapaniwala sa karumal-dumal na krimeng kanilang nasaksihan. Ang imahe ng perpektong pamilya ay nadurog sa harap ng kanilang mga mata. Patayin ninyo iyan! Kasinungalingan iyan! Gawa-gawa lang niya iyan! Bulyaw ni Mateo. Tumakbo siya patungo sa kagamitan upang hugutin ang mga kawad, ngunit hinarang siya ni Tio Hernando. Mayroon pa, sabi ko ng mas malakas. Hindi lang ang lolo niya ang pinlano nilang patayin. Nagbago ang larawan sa tabing. Ngayon ay isang panibagong talaan ng pag-uusap. Walang gumagalaw na larawan, kundi purong boses lamang na nakuha mula sa silid-aklatan. Malinaw na malinaw ang boses ni Doña Carmen. 30 milyong piso. Sapat na upang bayaran ang utang mo. At pagkatapos ay ang malinaw na tugon ni Mateo. Patawad. Ngunit kailangan ko ang pera. Isasama natin ang lason sa kanyang paboritong sopas ng kabute. Ako na mismo ang titiyak na makakain niya ito. Lahat ng mga matang kanina ay nakatitig sa akin ng may pagdududa. Ngayon ay bumaling kay Mateo ng may matinding pandidiri. Ang asawa kong kanina ay mukhang isang Diyos sa entablado. Ngayon ay namumutla at nanginginig na parang isang basang sisiw. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tila hindi makapaniwala na ang lahat ng kanyang kasamaan ay nahubaran sa harap ng buong mundo. Naipit na siya. Wala na siyang lusot. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang kasalanan, isang huling nakakasukang pagtatangka ang ginawa niya. Tumingala siya sa lahat. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at uhog. Hindi ko ginusto iyon. Humahagulgol siya. Nakaturo sa malaking larawan ng kanyang patay na ina. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagplano ng lahat. Tinakot niya ako. Wala akong magawa kundi sumunod. Siya ang halimaw, hindi ako. Ako rin ay biktima ng aking ina. Pinilit niya akong patayin ng lolo, pinilit niya akong lasunin si Monica. Wala akong kasalanan. Isang alon ng pagkasuklam ang umugong sa buong silid. Kahit ang mga pinakamalapit na kaibigan ni Doña Carmen ay napailing. Ipinagkanulo ng anak ang sariling ina na nakahimlay na sa kabaong upang lamang iligtas ang kanyang sariling balat. Isang duwag. Isang traidor hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Tiningnan ko siya ng may matinding awa at pandidiri. Ang asawa ko, ang lalaking minsang naging mundo ko. Wala na siyang naiwang dignidad. Namatay na siya kasama ng kanyang ina ng gabing iyon. Sabi ko, ang boses ko ay malamig at walang emosyon. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang kumpanyang ito ay hindi na kailanman pamumunuan ng isang mamamatay tao. Dahan-dahan akong tumalikod upang bumaba ng entablado at yakapin ang aking ina. Pakiramdam ko ay nakawala na ako sa isang mahabang bangungot. Ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting nawawala. Naibigay ko na ang hustisya para sa lolo ni Mateo at para sa aking sarili. Ngunit bago pa man ako makahakbang sa unang baitang pababa, nakita ko ang biglaang pagbabago sa mga mata ng aking ina. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot at sumigaw siya ng napakalakas. Monica, sa likod mo! Nilingon ko ang aking likuran. Si Mateo, na kanina ay nakaluhod at umiiyak na parang bata, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang matinding kabaliwan. Tila nawala na sa kanyang tamang pag-iisip. Nakabunot siya ng isang matalim at kumikinang na patalim mula sa loob ng kanyang itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot at kawalan ng pag-asa. Kung hindi magiging akin ang lahat, wala ring makikinabang. Isasama kita sa impyerno, Monica. Humiyaw siya na parang isang hayop na nasusukol at mabilis na sumugod patungo sa akin. Ang patalim ay nakataas at handang ibaon sa aking dibdib.
Sa sobrang lapit at bilis ng kanyang pag-atake, at sa pagkabigla ng lahat ng tao sa silid, walang sino man ang nakakilos upang pigilan siya. Makakaiwas pa ba ako sa huling patibong ng kamatayan na inihanda ng sarili kong asawa? Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo, habang pinagmamasdan ko ang kumikinang na patalim na mabilis na bumababa patungo sa aking dibdib. Ang mukha ni Mateo, na minsan kong pinagmasdan ng may buong pagmamahal, ay tuluyan ng nilamon ng kabaliwan at puot. Hindi ako makagalaw. Tila bumigat ng husto ang aking mga paa, nakabaon sa makapal na pulang alpombra ng silid pulungan. Ngunit bago pa man tumama ang malamig na asero sa aking laman, isang malakas na puwersa ang tumulak sa akin patungo sa gilid. Ang aking ina, na may lakas na nagmumula sa matinding pagmamahal sa kanyang anak, ay inihagis ang kanyang sarili upang iligtas ako. Pareho kaming bumagsak sa malamig na sahig. Kasabay nito, gumalaw si Tio Hernando nang may bilis na hindi inaasahan sa kanyang edad. Sinalubong niya ang sumusugod na si Mateo, mahigpit na hinawakan ang pulso nito na may hawak na patalim, at marahas itong pinilipit patalikod. Isang malakas na daing ng sakit ang kumawala mula sa mga labi ni Mateo. Ang patalim ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumawa ng nakakabinging kalampag sa sahig. Bago pa man siya makabawi, bumukas ng malakas ang dalawang malalaking pintuan sa likuran ng silid. Hindi nagpunta rito si Abogado Castillo nang walang sapat na paghahanda. Bago pa man kami tumuntong sa gusaling ito, ipinadala na niya ang lahat ng mga nakuhang patunay at talaan sa mga alagad ng batas. Dose-dosenang mga pulis na armado ang mabilis na pumasok sa loob. Dumapa kayo sa sahig. Sumigaw ang pinuno ng mga alagad ng batas, nakatutok ang kanilang mga sandata sa direksyon ni Mateo. Wala nang nagawa ang aking asawa. Binitawan siya ni Tio Hernando at hinayaan itong bumagsak sa sahig. Mabilis na lumapit ang mga pulis, idinapa si Mateo, at mahigpit na pinusasan ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang malamig na tunog ng bakal na sumara sa kanyang mga pulso ay tila naging huling kanta ng pagbagsak ng kanyang kasakiman. Habang sa pilitan siyang itinatayo upang hilahin palabas, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at mga luha ng pagkatalo. Wala na ang galit, wala na ang kayabangan. Ang naroon na lamang ay ang matinding takot ng isang taong tuluyan nang nawalan ng lahat. Monica, patawarin mo ako. Nanginginig at pumiyok ang kanyang boses habang nagmamakaawa. Hindi ko sinasadya, mahal na mahal kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tinitigan ko siya mula sa aking kinatatayuan habang inaalalayan ako ng aking ina na makatayo. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang mga tuyong dahon na inilipad ng hangin, walang halaga at walang laman. Ang lalaking nakatayo sa aking harapan ay isang estranghero. Ang pagmamahal na minsan kong inalagaan para sa kanya ay namatay na noong gabing ihain niya sa akin ang lason sa hapagkainan. Wala na ang asawang nakilala mo, Mateo. Mahina ngunit matigas kong sagot, bagaman alam kong hindi na niya ito maririnig dahil sa ingay ng mga mamamahayag at pagkaladkad sa kanya ng mga pulis. Tinalikuran ko siya at niyakap ng mahigpit ang aking ina. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang mainit niyang luha sa aking balikat. Tapos na ang ating kalbaryo, nanay. Ligtas na tayo. Ang mga namumuhunan at ang lupo ng mga direktor ay tahimik na pinanood ang paglabas ni Mateo. Nang tuluyan ng sumara ang mga pintuan, lumapit si Abogado Castillo sa mikropono. Sa bisa ng batas at ng huling habilin ni Don Arturo, formal niyang inihayag ang paglipat ng buong kapangyarihan at pamamahala ng kumpanya sa aking mga kamay. Walang sino man ang tumutol. Ang katotohanan ay masyadong malinaw at nakapangingilabot upang pasinungalingan. Lumipas ang 6 na buwan mula nang mangyari ang kaguluhang iyon. Ang mga ulap ng dilim na bumalot sa aming buhay ay unti-unting napawi, napalitan ng liwanag ng isang bagong umaga. Nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong si Mateo dahil sa kasong pagpaplano ng pagpatay at pakikipagsabwatan sa paglason sa kanyang sariling lolo. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Doña Carmen ay naging simbolo ng paggaganid sa buong bansa. Sa tulong ni Tio Hernando bilang aking pangunahing tagapayo at katuwang, matagumpay naming nabangon ang kumpanya mula sa hukay ng pagkalugi na iniwan ni Mateo. Ginamit ko ang aking posisyon upang linisin ang sistema ng negosyo, tinanggal ang lahat ng mga tiwaling opisyal na naging tau-tauhan ni Doña Carmen at ibinalik ang mga karapatan ng mga maliliit na manggagawa. Ang malaki at nakapangingilabot na mansyon kung saan nagsimula ang lahat ng bangungot ay ipinagbili namin sa ibang pamilya. Ang buong halaga ng pinagbentahan
ay idinagdag ko sa mga pondong ipinamigay sa mga ampunan at mga bahay kalinga para sa mga matatanda bilang isang tahimik na paghingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ng pamilyang pinasukan ko. Bumili ako ng isang simple at maaliwalas na bahay na may malaking hardin para sa aking ina, malayo sa ingay at kabaliwan ng matataas na lipunan ng Maynila. Tuwing hapon, nakikita ko siyang masayang nagdidilig ng kanyang mga halaman, may dalang payapang ngiti na matagal ko nang hindi nasilayan. Pakiramdam ko ay nakamit ko na ang tunay na tagumpay at kapayapaan na matagal kong ipinaglaban. Ngunit isang maulan at malamig na gabi, habang nag-iisa ako sa aking bagong tanggapan sa bahay, napagpasyahan kong ayusin ang ilang mga lumang kahon na naglalaman ng mga personal na gamit mula sa silid aklatan ni Don Arturo. Ito ang mga gamit na ipinagbilin niya sa akin na ingatan. Habang nagbubuklat ako ng isang makapal na aklat tungkol sa kasaysayan ng pamilya, isang lumang talaarawan na nakabalot sa itim na katad ang nahulog mula sa isang lihim na siwang sa likod ng pabalat nito. Pinulot ko ang talaarawan. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa luma at amoy alikabok. Binasa ko ang mga nanginginig na sulat kamay ng yumaong matanda. Sa mga unang pahina, nakasulat ang kanyang mga panghihinayang at lungkot tungkol sa pagbabago ng ugali ni Doña Carmen. Ngunit nang makarating ako sa pinakahuling pahina, tila tumigil ang pag-agos ng dugo sa aking mga ugat. Nakasulat doon ang isang lihim na matagal nang ibinaon ni Don Arturo sa limot. Ayon sa kanyang mga salita, si Doña Carmen ay hindi nag-iisang anak na babae. Mayroon siyang isang kakambal na itinago ng pamilya noong sila ay mga bata pa dahil sa isang matinding karamdaman sa pag-iisip at matinding inggit na nagdulot ng isang trahedya sa kanilang tahanan noon. Ang kakambal na iyon, na pinangalan ng Clarissa, ay ikinulong sa isang lihim na pagamutan sa malayong probinsya at tuluyan ng binura sa kasaysayan ng kanilang angkan. Isinulat ni Don Arturo ang kanyang matinding pangamba na baka isang araw ay makatakas si Clarissa upang bawiin ang lahat ng inakala nitong ninakaw sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ko. Bago ko pa man isara ang lumang talaarawan, biglang umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng telepono sa ibabaw ng aking lamesa. Napatalon ako sa gulat. Tiningnan ko ang orasan, maghahating gabi na. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Nanginginig ang aking kamay nang buhatin ko ang telepono at itapat ito sa aking tainga. Hello, mahina akong bati. Sa kabilang linya, narinig ko ang isang mahinang pagtawa. Isang tawa na napakalamig at pamilyar. Tawang akala ko ay inilibing na kasama ni Doña Carmen. Ilang buwan na ang nakakalipas. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Monica? Isang boses ng babae ang sumagot. Ang tono nito ay eksaktong-eksakto sa boses ng aking namatay na biyenan. Kinuha mo ang lahat sa pamilyang ito. At ngayon, oras na upang maningil ang mga multo ng nakaraan. Naputol ang linya, naiwan ang isang walang katapusang ugong sa aking tainga. Sino ang babaeng ito na may boses ni Doña Carmen? At ano ang panibagong patibong at madugong laro na ihahanda niya upang wasakin ang kapayapaang pinaghirapan kong buuin?